Ayan, good morning. At nandito tayo sa Mindanao Avenue. Sa Quirino Highway, wala pang ulan. Pagdating dito, basang-basa na yung kalsada. So, ayun na naman, nag-zone na naman tayo. So today, August 7, 2024, 7:25 or 26. Ayan, mga karaniwan tanong pa rin po sa mga bago pa lang po, no? Tapos sa mga first time lang po mapunta sa channel ko, yung mga tanong niya po nasa mga videos ko po. Ayun. O nga po pala, maraming salamat po at going 2,000 na po ang ating subscribers. Maraming salamat po sa mga nagtitiwala. Pasensya na po kayo sa boses ko ngayon at medyo masakit ang aking lalamunan. Pero mag-share pa rin tayo kung ano ang pwede nating i-share ngayong araw. So before tayo mag-video, kasi hindi agad tayo mag-video dahil inilalaan ko sa makita ninyo na nasa highway ako. Ang dami kong na-encounter na bigla na lang lumiliko. Yung dikit na dikit. Yun po yun ay nakakainis lang po talaga dito sa Pilipinas, na yung mga ugali ng pagmamaneo. Yung mga jeep po dito sa Quirino Highway, hindi ko lang po hindi ko naman po lalahatin talaga. Pero marami pa rin po ang ganun, no? Kahit sa ibang lugar na encounter ko. Yung didikitan ka sa likod ng sobrang tutok, hindi po nila alam yung one car apart. Yung layo mo, yung interval ninyo. Opo, naiintindihan ko po, no? Ayaw nyo magpasingit ng iba. Pero yung motor, hindi naman po kayo tatagal dyan. Bike, e-bike, motor, hindi naman po kayo tatagal dyan. Mas tatagal nga po kung nakikipagbunong pa kayo git-gitan di ba? Hindi ko po maintindihan yung ibang tao. Ayaw pagbigyan yung mga motor na maliliit. Kung ayaw nyo pong natatraffic, subukan nyo pong magmotor. Ayun, isa rin po to sa mapapansin ninyo, yung mga bago pa lang po sa kahit po kayo mga may kaya, may pera, subukan nyo pong magmotor o magbisikleta, magmaneho po kayo. Kung ano magiging pakiramdam ninyo kapag hindi nire-respeto yung pagkatao ninyo, yung linya ninyo. Wag na yung pagkatao, yung linya na lang ninyo. Kung saan kayo naroroon, minsan bigla kayong gigit-gitin. May naalala ko kasi yung kaibigan ko dati, first time niyang bumili ng Mio noon. Sabi niya sa akin, bro, iba din talaga pagka naka 2 wheels ka. Advantage talaga, nakakapunta ka sa oras na ang dali lang, ang bilis, nakakatuwa. Pero nakakatakot kasi hindi nila sinasanto yung hindi ka naman sasantuin talaga. Lalo na kung kamote ka, gigit-giting ka pa nga yan Pero tayo po, hindi ko po maintindihan. Ako rin po naman, nagmamaneho tayo ng sasakyan na 4 wheels, no? So, kailangan mo lang talaga umintindi. Ang importante po kasi dyan, ang maintindihan din po ng mga nagmamotor. Although lahat halos automatic na, no? Yung iba po kasi manual. So sa manual, hindi yan paglagay mo sa drive, andar agad. So yung mga tao, nagtitimpla muna yan bago marangkada. Hindi po sila nakakaarangkada kaagad ng mabilis, malakas arangkada. Yung iba dyan, umaangil muna yung makina bago nila mapaandar dahil nag-a-adjust sila. So yung mga sanay, yun, kaya magpakamot ng gulong, yung mga ganon. Excuse, sakit talaga yung lalamunan natin. So yan, dito na tayo papuntang Agham. Kakaliwa tayo ulit doon sa Agham, tapos pa Quezon Ave, tapos EDSA. Ayan, di tayo nakapag-upload ng mga nakaraan. Sobrang busy po natin at medyo hindi magandang nararamdaman. So yun, congratulations din sa ating Olympian, no? Si Carlos Yulo. Galing. Yung mga hindi sumuporta sa'yo nung
araw wala maganda yung pinakita mo. Parehas lang tayo ng ng nararamdaman sa ganyan. Hindi mo kailangan gumante, pakita mo na kaya mo. Para sa akin po ito kung kumontra kayo, di kumontra kayo. Ang katotohanan, wala naman pong ibang sumusuporta kagad sa'yo dahil nakikita wala ka, diba? Tinan mo, yung nakilala ka, naging successful ka. Ayan. Pero nasa sa'yo yan kung paano mo hawakan yung ganyang sitwasyon. Pero para sa akin lang, at least alam mo kung ano yung mo, yung capacity mo, kaya mo, at syempre maging proud ka rin sa sarili mo. Ayun, so baka sabihin nyo umuhugot tayo. Pamisa-misan, hugutin nyo rin. Lagi nandito tong aso na to. Speaking of aso, ang dami pong reklamo kahit saan po, no? Sa subdivision, village, kahit mapangmayaman na may nangahabol na aso lagi. Pagka nakakagat, ayun, away, magkapit bahay. So meron tayong pet insurance, no? May kumuha sa atin pet insurance na kung sakali makakagat yung aso nyo, at kung makagat din kayo, at kung magkasakit ang aso nyo, ayun, pet insurance. PM nyo lang po ako, mura-mura lang yan. Kahit pa paano makakatulong sa niya yan. Kung talagang kayo, pet lover kayo at naranasan nyo talaga yung mga doon kayo kukuha niyan. Ayun, so tuloy ko lang po mamaya doon sa may bandang EDSA na. Salamat po, dito muna. Tingnan nyo po yung mga motor, nandun na sila, wala pa, ayaw nila sumunod sa tamang linya. Yan po ang matitigas ang ulo, ayaw sumunod pag nadisgrasya. Send Gcash. Okay, sabi ko doon ko na itutuloy sa may pa-EDSA, pero mabilis na lang din naman po ito. Ayan. Okay, let's go. Dulas to. So walang oops, may mga patak. Liyoko. So ang ating battery ay 79 volts at tumatakbo na tayo ng 12 kilometers. So magto-total tayo ng mga 14 kilometers. Basang-basa yung kalsada, so malakas yung ulan kanina rito. Buti dun sa hindi gaano. Tinitingnan ko po kung nakakapote na sila. Big sabihin malakas na yun. Ayan. Medyo sasabay tayo ng tulin nila dahil baka biglang bumusong ulan. Ayan, lumalayo po ako sa motor dahil pagka ganyan pong basa yung kalsada, nakikita nyo po, tumatasik sa inyo yan. May tama yung nyo, Vespa Sprint nya, may lamat, may dent. Yung totoong Vespa po kasi hindi yan plastic yung kaha. Ano po yan, bakal po yan, yero po yan. Diba, pares na pares. Sprint pala kaparehas nitong WSP, Vespa Sprint. Ayan. So shoutout dun sa kanina, naku po, si ate, nasa gitna kagad. Shoutout dun sa naka-Vespa, naka-Vespa, sa WSP kanina sa Holy Cross. Naka-side stand, tapos nag-alarm, nag-vibrate. Ayun, umaandar po kasi yan, di ba? Pagka alarm. Umandar, naka-side stand, ayun, tumumba. So, huwag niyo pong gagawin yon. Tapos yung nag-side stand nyo, pababa, dapat pa ganyan. Pag ganyan, naka-side stand, hindi yung nakaganon pa magsa-side stand kayo. Talagang konting itutulak niya lang yung para matanggal sa pagkaka-side stand. So ayan,
EDSA na po yan. Cut kulit. Ayan, EDSA. Ayan na po yung EDSA. Ayan po yung MRT sa taas. Sa mga nagtatanong po sa akin kung nagagamit ko pa daw ba sa EDSA yung ano ko, itong e-bike, araw-araw ko pong dala po ito. Ayan, sabi dami daw po MMDA. Opo, ayan, papakita ko sa inyo na ito yung mga MMDA. Ayan, so naka-post sila dyan. Ito pa isa, ayan, andun pa sila, madami po talaga dyan. Syempre EDSA po ito eh. Kung naka proper gear ka po, hindi naman po yan, dahil yun naman po ang safety din ang iniisip ng mga ating mambabatas, no? Ang dali lang naman po yun eh. Kung ayaw nyo pong mahuli, sumunod lang po kayo eh. Yun lang naman po yun. Ang talagang ano lang dito, yung gray area, yung sa rehistro kasi. Ang gulo kasi ng ano eh. So yun lang po talaga. Laging may loophole na. Alright, ito po, ongoing ano na tayo, going to our work. Ayun, maraming salamat po. See you around. At maraming salamat po ulit sa mga subscribers. Pa 2,000 na po tayo, 100 na lang or 99 na lang. Thank you.